Hello po, good morning. So, magandang araw po sa ating lahat. So, Bible time po tayo. Ano po? So, buksan po natin ang ating aklat sa Marcos 8 verse 14 to 21. So, ang title po ng ating pag-uusapan ay ang pampaalsang ginagamit ng mga Pariseo at ni Herodes. Pariseo po, meaning sila po yung mga dalubhasa sa limang sila po yung mga dalubhasa sa limang aklat sa Biblia po or sa Law of Moses po. Ano po? So, si Herodes po ay isang hari po. Yan, ano po. So, basahin po natin verse 14. Nasaan na yung aking nakalimutan ng mga alagad magdala ng tinapay. Iisa lang ang kanilang tinapay sa bangka. Sinabi ni Jesus sa kanila, mag-ingat kayo sa pampaalsang kinakalat ng mga Pariseo at ni Herodes. Sabi nila sa isa't isa, wala kasi tayong dalang tinapay kaya sinabi niya iyon. Dahil alam ni Jesus ang kanilang pinag-uusapan, sabi niya sa kanila, bakit ninyo pinag-uusapang ako'y walang dalang tinapay? Hindi pa ba kayo nakakaintindi? Hindi pa ba ito abot ng inyong isip? Wala ba kayong mata? Bakit hindi kayo makakita? Wala pa ba kayong tainga? Bakit hindi kayo makarinig? Hindi ba ninyo naaalala nang paghati-hatiin ko ang 5 tinapay para sa 5,000 tao? Ilang kaing ang napuno ninyo ng lumabis na pagkain? 12 po, tugon nila. Verse 20, at nang paghati-hatiin ko ang 7 tinapay para sa 4,000 tao, ilang kain ang napuno ninyo? Tanong niya. 7 po, muli nilang sagot. 21, at hindi pa rin ba ninyo nauunawaan itong tanong niya? Tanong po ng ating Panginoong Jesus. So, napakaganda po ng mensahe ng kausap po ng ating Panginoon ang kanyang mga disipulo dahil isa lang po ang nadalang tinapay ng kanyang mga alagad, pero ang pinapatungkulan po dito ng ating Panginoon ay yung pananampalataya. Ano po, hindi po siya patungkol sa tinapay na kakainin nila, kundi sa pananampalataya po nila kay Jesucristo. Ano po, so open po natin yung ating Bible sa Matthew 16 5 to 12 para po mas malinaw nating maunawaan kung ano po yung pinapatungkulan ng ating Panginoong Jesucristo. It's all about faith natin sa kanyang tayo pong mga anak ng Panginoon, kahit na po alam natin na siya po ang ating tagapagligtas, pero hindi po sa atin nawawala yung duda, yung takot na minsan nararanasan po natin. Kaya tayo po ay parating pinapaalalahanan ng Panginoong Jesucristo, ano po, na yung pananampalataya natin, ibigay natin sa Kanya. Kasi siya po ang tinapay ng ating buhay. Ano po? So, open po natin yung ating Bible sa Matthew 16, 5 to 12 para mas malinaw po yung ating nabasa. Ayan, so sa Matthew 16 verse 5 to 12 po, basahin natin. Verse 5, nang tumawid sa ibayo ang mga alagad,
nakalimutan nilang magdala ng tinapay. Sinabi ni Jesus sa kanila, mag-ingat kayo sa pampaalsang kinalat ng mga Pariseo at mga Saduceo. Verse 7, nag-usap-usapan ang mga alagad. Wala kasi tayong dalang tinapay kaya sinabi niya iyon. Verse 8, alam ni Jesus ang pinag-uusapan nila, kaya't sila'y tinanong, bakit ninyo pinag-uusapang wala akong dalang tinapay? Ano po? Napakaliit ng inyong pananampalataya. Hindi pa ba ninyo nauunawaan? Hindi pa ba ninyo nauunawaan hanggang ngayon? Nakalimutan na ba ninyo ang 5 tinapay na pinaghati-hati para sa 5,000 tao? Ilang kain na tinapay ang lumabis? Gayon din sa 7 tinapay para sa 4,000. Ilang kain na tinapay ang lumabis? Hindi ito tungkol sa tinapay ang sinasabi ko. Verse 11, hindi tungkol sa tinapay ang sinasabi ko nang sabihin ko sa inyong mag-ingat kayo sa pampaalsang kinakalat ng mga Pariseo at Saduceo. Hindi ba ninyo maunawaan ito? Verse 12, at naunawaan nila na sila'y pinag-iingat niya sa mga katuruan ng mga Pariseo at ng mga Saduceo na hindi sa pampaalsang ginagamit sa tinapay. Amen. So, napakalinaw, di ba? Napakalinaw po ng pinatungkulan doon sa Marcos 8:14-21 na hindi patungkol sa tinapay yung pinag-usapan sa Marcos, kundi yung sa ating pananampalataya kay Hesukristo. Sabi niya po dito sa Mateo 16 verse 8, alam ni Jesus ang pinag-uusapan ng kanyang mga alagad, kaya nagtanong siya, bakit ninyo pinag-uusapang wala akong dalang tinapay? Napakaliit ng inyong pananampalataya. Diba, sa ibang passage po, ang tinapay ng buhay po ay si Jesus. Siya po ang ating tinapay ng buhay. Hindi siya yung kapag kinain natin, mabubusog tayo. After pong matunaw ng pagkain ng tinapay, magugutom ulit tayo. Kapag si Jesus po, or ang salita ng Panginoon, kung 'di ba, meron tayong pagkain pisikal, kailangan ng katawan natin, then meron po tayong pagkain espiritual, which is yan po ang salita ng Panginoon. Yan po ang tinutukoy niya na kapag kinain mo ang tinapay na ito, hindi ka na kailanmang magugutom. Ang salita po ng ating Panginoon ang pinapatungkulan doon. Then, yung pampaalsa po na nabanggit niya sa Marcos 8:14-21 is hindi po siya about sa pampaalsa talaga. Dito po tayo sa Mateo 16 verse 12. At naunawaan nila, at naunawaan nila. So, sabi ng Panginoon, di ba? Kasi, ang isip nating mga tao is, kaya gumagamit po ang Panginoon ng mga talinhaga sa ibang mga passage po, kasi hindi natin abot ang kanyang kaisipan. So, gumagamit siya ng talinhaga para po maunawaan natin kung ano yung pinatutungkulan niya or ano po yung gusto niyang sabihin sa ating mga mananampalataya. Kanyang mga anak. Ayan.
So, sa verse 11, sabi po niya, hindi tungkol sa tinapay ang sinasabi ko nang sabihin ko sa inyong mag-ingat kayo sa pampaalsang kinakalat ng mga Pariseo at mga Saduceo. Hindi ba ninyo ito maunawaan? Ang mga Pariseo po, yan po yung mga anong tawag dito? Dalubhasa, batikan sa Book of Moses, sa Law of yung nakakaalam po sa Law of Moses, sa 5 po. Ayan, ang Law of Moses po ay, sabi po dito sa nabasa ko, a preparatory gospel that include the principles of repentance, baptism, remission of sin, and the law of carnal commandments. So, topic po natin ito sa next nating usapang Bible po. Ayan. So, kasi po, bakit po pinag-iingat ni Jesus ang kanyang mga anak, ang kanyang mga alagad sa mga pinakalat? Sabi sa verse 12, 'di ba? Hindi at naunawaan nila na sila'y pinag-iingat sa mga katuruan ng mga Pariseo at mga Saduceo at hindi sa pampaalsang ginagamit ng tinapay. Bakit po sila pinag-iingat sa mga ito? Kasi po, yes, may mga batikan po, in terms sa Bible, pero ang dami pong hindi makaunawa kung ano po yung pinapatungkulan ng mga ito. Tayo pong mga anak ng Panginoon, binigyan niya po tayo ng Holy Spirit para po ito yung magpaunawa sa atin kung ano po yung gustong sabihin ng Panginoon kapag nagbasa po tayo ng Bible. So, ang Bible po ang katotohanan. So, mag-base tayo sa Bible po. Ayan. So, thank you so much po sa inyong lahat na makapakinig po nito. Sana po ay makarating po ito sa iba't ibang dako. Then, if may mga question po kayo, pwede po kayong mag-comment or mag-message po sa akin personally para po kahit papano po ay mabahagian po natin kayo ng magandang balita ng ating Panginoon. So, sa mga hindi pa po nakakasumpong ng salvation, ng magandang balita ng Panginoon, pwede po kayong mag-comment below or message me po directly. Pwede po tayong mag-Bible study. Thank you so much.